Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo muna manalangin saglit. Panginoon, marami pong salamat. Hallelujah sa iyong pag-ibig, sa iyong kalwalhatian. We thank you, O Lord, for we are here. We believe, O God, that your miracles are always at our hands. Salamat din po, Panginoon, sa puso ng bawat isa na handang magbigay ng kanilang oras, panahon. Lalo tigit, O Lord, maging ng kanilang mga pansariling naisin. Thank you, Lord. We already give up whatsoever we needed and we wanted for our own. Ang aming pong hinahangad ngayon ay ano ang kalooban mo at ano ang naisin mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord. Pinagpapala namin ang service na ito with great signs, wonders, and miracles in the mighty name of Jesus Christ. And any works of the devil, we rebuke it in Jesus' name. We destroy all the evil works that are penetrating into the life of your people. Even the doubt, hallelujah, maging lahat ng mga pagod sa opisina, sa mga trabaho, lahat ng mga persecution sa kanilang ginagawa, we rebuke it in the mighty name of Jesus. Maging lahat, Panginoon, ng mga arguments, we break every stronghold, hallelujah, and arguments and principles of the darkness in the name of Jesus Christ. And we bring forth the light, hallelujah. Saan man may darkness, Panginoon, we speak of the light of Christ. At mangyari, Panginoon, hallelujah, ang kaligtasan in the mighty name of Jesus at maging ang kaliwanagan, lalo tigit in the terms of the gospel and of your scripture, hallelujah, in our hearts and in our spiritual mind. Salamat po, Panginoon. We love you. We bless your name. And this all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sabi mo sa katabi mo, the staff of God is in your hands. Praise God. So makakaupo na po tayo. Glory to God. Amen. So we are on our last week of our series, Unlimited Source. Meron na bang nakaranas ng unlimited? Naranasan mo na ba yung currently nagkaroon ka ng testimony? Hallelujah. Nag-miracle ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mararanasan mo yan araw-araw. Amen. Sino dito parang akala mo ang haba ng araw mo? Ang dami mong nagagawa sa trabaho dahil ang dami mong trabaho, nagmumultiply. Pero alam mo ba, apart from work, nagmultiply din ang strength ng Diyos sa iyo. Amen. Nagmultiply din, ano pa yung pabor ng Diyos sa buhay mo. Praise God. Kaya po dito, tinatanong tayo ng si Moses, kung makikita nyo, may pagkatawag ang Diyos sa kanya. Tingnan mo yung katabi mo, tinawag ba ng Lord yan? Lahat po tayo, we believe we are called by God. Amen. Wala ditong hindi ka tinawag. Kaya ka nga nandito kasi tinawag ka. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandito. Kasi tinawag ka ni Lord. Amen. May pagkatawag ang Diyos sa iyo. At nung tinawag ng Lord si Moses, hallelujah, ang sinabi ng Panginoon ay para gamitin siya. Gagamitin siyang para maging isang tagapagligtas. Okay, we believe Jesus Christ is our Savior. Amen? But, kailangan ng Diyos ng gagamitin niya. Tanongin mo yung katabi mo, magpagamit ka kaya? So, si Moses, tinanong ng Diyos regarding sa kanyang kingdom. Ang pagkakatanong ng Lord sa kanya, pagkatawag ng Diyos sa kanya, ay divine assignment that only God can give. Hindi siya assignment na binigay ng iyong amo or boss. Pagka ikaw binibigyan ka ng boss mo ng assignment, ginagawa mo agad. Amen. O overtime mo. Pero kay Lord, tingnan mo yung katabi mo, anong assignment mo kay Lord? And when God asks us of something to do for His kingdom, ano ba yung nagiging response natin? Amen? And alam niyo po, ang Diyos pala, pagka naman tinatanong tayo, hindi Kanya tatanungin ang hindi mo kakayanin. Hindi niya ipagagawa sa iyo ang isang bagay na hindi mo kaya.
Maaring sa tingin mo, hindi mo kaya, pero we are blessed this time. May kasama kang Holy Spirit that will makes you able. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo. So God doesn't call someone and ask him to do beyond her or his capacity. Katulad ni Moses. Si Moses po ay well-trained. Alam niyo ba na well-trained si Moses? Bata pa lang. Well-trained na siyang, anong tawag sa ganon? Yung lumalaban. Warrior. Fighter. Soldier. May tawag doon eh. Hanapin ko po kung anong tawag doon. Okay. So He will not ask you what is beyond your capacity. God also will never ask you beyond what you possess. Ang Diyos po, hindi kanya ihinga ng 10 daliri kung siyam yan. Tayo yung katabi mo, ilang yung daliri mo. Sabi ni Dandan, sila, yung iba daw may extra. May kaklase ako, kala ko, nakwento ko na to, di ba? Sabi niya sa akin na grade 1 kami. Leilani, ako matalino eh. Kaya hinahamon niya yung mga matatalino. Sabi niya, Leilani, ilan to? Ginan niya. Sabi ko, 10. Mali ka. Kailan naging mali yung 2 kamay? 10, hindi naman labing isa kasi wala namang extra. Sabi ko, 10. Mali. Tingnan mo. 10 nga. Inulit-ulit niya, ganyan niya. Hindi ko napansin, nung pinabilang niya, tingnan mo ha, bibilangin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kulang lang isa. 9 lang. Sabi ko, pwede pala yun. Sabi ko, ba't 9 lang ang daliri? Kaya pag kumakanta po siya, 9 na mga daliri. Kaya pala hindi siya sumasabay sa amin. Naalala ko siya. Kasi sabi niya, 10. Hindi siya makakanta. Bakit siyam yung daliri niya? Pinaglihid daw siya sa paa ng manok. Kaya yung daliri niya, yung kamay niya dun sa 4 lang. Huwag po kayo mag-alala, pipicturean ko. Praise God. So, hindi ka hihinga ng Diyos nang hindi mo kayang ibigay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan hihingin ni Lord sa'yo. Kung hindi mo kaya. Hindi yan ipagagawa ng Diyos sa'yo kung hindi mo kaya. And He will not ask us of what you don't have. So, kaya nga, di ba? Tingnan po natin sa ating buong maghapon. Ilang oras kang nasa work? Siguro mga 9 hours tayo, tapos tutok na tutok, di ba? Tapos na-travel tayo ng 3 hours, so 9, 10, 11, halos kalahati, nandun na agad sa, parang kalahat. Kaya nga sabi ko nung isang araw, naglalakad ako, sabi ko, Panginoon, I want to give my life for you. Kaya lang kalahating araw, nandito na ako sa trabaho. Di ba? Parang gusto mo ibigay ng buo, kaya lang yung kalahati, tapos na, ubos na agad sa trabaho pa lang. Syempre, Lord, matutulog din ako. Di yung kalahati mo, 12 na lang, itulog mo yung kalahati, 6 na lang. Kung matagal-tagal kang matulog, ilang oras, tanong yung katabi mo, ilang oras ka matulog? Kung 10 oras ka matulog, 2. Sino dito 10 oras matulog? Bawasan nyo na. Hi, anak ka! Praise God. Amen. Bata, okay lang. Ang bata daw po ay 8 to 10 ang hours of sleep. Pero pagka umiedad na, nababawasan na. Yung katabi mo, ilang oras ka na lang. Yung iba hindi pa makabalik sa tulog pag nagising. It's a sign, amen. Kaya huwag ka mag-wonder. That is a great sign, amen. So, di ba, kaya dapat, we know how, hindi ka hihinga ng Diyos ng oras sa Kanya kung wala kang oras.
Amen. We have 24 hours in a day. Ang tanong, am I really responsible for people? Kailangan po ba nating mag-care sa iba? Kasi kung titingnan niyo po si Moses, tinawag siya to care for his people. For Israelites na nandoon sa Egypt. Umiiyak sa Diyos. Nananalangin na sila'y iligtas. Kaya ang ginawa ng Diyos, tinawag niya si Moses. Narinig ko, sabi ni Moses, ang iyak ng iyong bayan. Ang cry ng iyong people. Go back to Egypt and bring them out of slavery. Sabi mo sa katabi mo, ako nga ba ang gagamitin ni Lord? Go back to your province and take out those people from slavery. Alam niyo po, actually, ako na sana manood ng balita kaya nahawa kay pastor doon. Pero yung cobra, hindi ko pinapanood yun. Napapanaginipan ko. Asa si Jessica, dalawa kami, nakakapanaginip kami ng ahas. Pag nanonood kami noon. Tsaka parang pagka tumitingin ka, parang nakikita mo yung nakakangilo. So sabi ko, ngayon parang ayokong ma-miss yung mga balita na nangyayari sa ating bansa. Kaya nga lang, kapag lagi mong ninanamnam yung balitang yun, naapektuhan ka talaga. Maapektuhan ang puso mo, magagalit ka sa mga taong hindi mo naman kilala at hindi mo alam kung totoo yung kanilang ginagawa. Pati ako naghahanap, nasa si Alice Go. Sabi ko, nasa ba talaga siya? Tingnan nyo kayo, hinahanap nyo rin. Kasi, maging si Kibuloy, may 10 milyon ang makapagturo kung nasaan si Kibuloy. Kaya naman pati mga drainage binubuklat. Hindi mo na ngayon malalaman ano ba talagang dahilan o yung katotohanan. Talagang nakakabagabag. Amen. Sabihin natin nakakapagbabagabag. Nakakabagabag. Nangyayari. Pero sabi ng Lord, okay, kung malaman mo man na ganyan ang sitwasyon, it's because you have a divine assignment. Talagang may gagawin po tayo. Talagang kailangan maging concerned ka. Sabi mo sa katabi mo, kailangan maging concerned ka. Kasi tayo dito, malayo tayo sa ganong sitwasyon. Pero paano yung mga nandun sa bansang Pilipinas? Sabi na Lord, bumalik kayo sa Pilipinas. Iligtas nyo yung pamilya nyo doon. Sa maaari nilang harapin kapag ang bansang Pilipinas ay hindi naligtas. Anong pwede nilang kaharapin? Tayo, masaya tayo dito. Wala naman dito nga. Nagkikwento nga si Pastor doon, sabi niya doon sa Amerika, binasag daw yung kotse, yung likuran ng kotse nang nagpatuloy sa kanya. Sabi ko, blessing ka ba o ano? Ginajoke ko siya. Samantalang dito, sa UAE, kitang ramdam na ramdam mo kung gaano ka pinoproteksyonan dito. Kahit nga cellphone, naiwanan ko bag, cellphone sa ibabaw ng table, umu-order ako ng pagkain. Kasama ko yung mga ka-opisina ko, sabi ko, hala. Pagbalik ko, nandun pa, buo pa. Amen? So, tayo, masaya tayo nabubuhay, masaya tayo dito, maganda ang sitwasyon natin, pero paano yung nasa Pilipinas? Sunod-sunod na patayan, sunod-sunod na nakawan. Imagine, pati yung manok. Manok itinago sa jacket na pula. Sabi, naglalakad lang siya. Mamaya, pagbalik niya, naglalakad pa rin. Yung manok daw, tinago sa ilalim ng jacket. Nanakaw na pala 2 manok. Talagang nakakalungkot po, pero we are here because we have a divine assignment. Wag mo natin kalimutan yung mga lugar na kung saan ay nangangailangan ng concern. But while I'm talking about the protection, dito rin kailangan din nila ng salvation.
Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, kailangan concerned ka talaga. So do I really need to care? Am I called to do things like Moses? Tinawag ba ako? Am I a deliverer? Am I a somebody who can bring people from slavery and bondage? But how can I do that? Amen. Kung isang barangay, paano ko gagawin yun? Ito, alam nyo ba si Moses, kung ilang milyon ang Israelites? It's almost 6 million. Noong nandoon sila sa Egypt, they grew. Nagsimula sila sa 600, naging 6 million. They grew too much. Amen. So paano? Paano ko sabihin ng Lord? Sige, pakainin mo ang iyong buong barangay. Ano lulutuin mo? Lugaw. Tubo lugaw tayo. Sopas. Amen. So minsan, ang response po natin, parang hindi ako yung tinawag ng Diyos. Pero sabihin mo sa katabi mo, this is the good news. Ikaw yung tinawag ni Lord. Amen. Because sometimes we don't know how to do it. Hindi ka paniwala. Di ba? Minsan nga, parang pag nagsalita ka, wala talaga maniniwala eh. Naranasan niyo na ba yun? Tayo pong lahat ay magpe-pray. Ano? Ikaw? Bigla ka nagkaganyan. Diba? Yung mga barkada natin. Sabi mo, isa ka lang ordinaryong mamamayan. Pero alam niyo po ba na there are so many little things or little events or little scenario in the Bible that had a great impact. Who knows, isa sa atin in the future. Yung mga dine-devotion mo, isinusulat mo sa iyong daily devotion ay magamit in future. Parang tayo ngayon, yung mga sinulat nila apostle, mga disciple, binabasa mo ngayon. Tama po ba? Paano kung ikaw yon? Ikaw yung isa na nag-devotion ka isang araw, grabe ang revelasyon ng Holy Spirit sa iyo, ngayon gagamitin sa future ng maraming tao. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-stop mag-devotion. May gagamit yan. Amen? Pero kung nasa mobile, paano mapapasa mobile mo? I-post mo na sa FB habang available. So there are little things that can produce great miracle. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay the little that you have. A little that you have. Okay. Kung titingnan po natin sa Bible, napakaraming senaryo na nagmula sa maliit ay nakaproduce ng greatness or great things. Ano yon? Yung little oil. Ano na-produce ng little oil? Alam niyo yung story nito? Yung gutom na yung propeta. Sabi, andyan na yung propeta, agawan pa tayo na yung kinukuha niyang stick at saka yun, no? Anong sabi ng widow? Panghuling hapunan na nila, pwede na silang mamatay. Dumating ngayon ng discipler. At sabi, pakainin mo ako. Sabi nila, last meal na to. Pero sumunod sila sa instruction. Ano nangyari mula doon sa little oil? Sabi niya, ano meron ka dyan? Little oil. Pinaghanap ng mga sisidlan. Ang problema, naubusan na ng sisidlan. Kaya tumigil na yung oil. Ano pa? Little bread and fish. Alam natin yan. Yung 5 fish. 5 bread and 2 fishes. Ano pa? Si little man, si Moses. He becomes little. He is great in Egypt, but when he moves to Midian, he become a little. Ano pa? A little stone who killed Goliath. Di ba maliit lang yun? Parang Jolens lang. Mga ganito naman siguro. Pero nakapatay ng isang higante. Ano pa? Yung little yeast. Yung little yeast, pag inilagay mo, can create a bigger dough. Ayan. At sabi doon yung little tithes. Ang tithes mo, 10% lang. Pero magtataka ka.
nakakapagpakain ng isang pamilya. Amen? May savings ka pa. Sabi mo sa katabi mo, I declare. Magkaka-savings ka? Not for emergency, but for what you need and what you want. Amen. In Jesus' name. So number one, that the little that you have is a little significance. Okay. Alam niyo po yung little boy dun sa istorya, kwento ko na lang kasi parang nagsimula ako, siguro ina-adjust niyo yung oras dyan. Introduction pa lang yun. Patapos na agad. Ang dami ko yata na kwento no? Sige na nga. Iksiyan na lang natin. Number one, little significance. Zechariah 4:10. Ang tagal na natin pinag-uusapan ito, pero ang dami pa ring nangyayaring revelasyon ng Diyos. Amen. Zechariah 4:10. Kung meron po kayong NLT, let's read it in NLT version. Okay, ready? 1, 2, 3. For the Lord rejoiced to see the work begin, to see the plumb in line and Zerubbabel hands, and 7 lambs represent the eyes of the Lord that search all around the world. Amen. Wag mo daw i-despise ang small beginning. Sabihin mo sa katabi mo, little significance. Kung alamin po natin dito sa kwento, yung little boy represents unskilled. Bata pa siya eh. Amen? It represents he's not that much strong katulad mo. Tingnan mo yung katabi mo kung may muscle. Puro bills. Bills. Your little boy, he is not that smart. Amen? And no one in the crowd would have thought that this boy mattered. Walang nakaisip, parang dito ngayon, na ikaw pala will matter. Amen. Walang nakakaisip no, pero ang Diyos naiisip niya magmamatter ka. Naiisip ng Diyos may significance ka. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are significant to God. Walang nakakaisip sa atin kung tayo ay may gagawing malalaking bagay. Wala pa. No one would have imagined that he was carrying his little basket, not only the provision for him, but will be the basis of the most significant sermon. Hindi niya naisip, wala siyang idea. Na yung dala-dala niya ang 5 tinapay sa 2 isda, magiging significant sa Bible. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo naisip. Yung ginagawa mo kay Lord ngayon ay may significant. And hindi lang basta-basta, kundi great impact sa generation ngayon. Imagine, 4 na disipulo ang nagsulat ng kwento ng isang bata. Amen. Parang yung kwento mo. Kaya nga sabi doon, ano ba ang kaya mong ibigay? Ano ang meron ka? So this one little boy in the crowd with a little bit of bread with fish. Bagay ba yun? Yung isda at saka tinapay? Huh? Ano yung tuna? Palaman niya tuna. Tuna sandwich. Ay pinili ng Diyos to become a significant piece of Messiah's redemptive plan, not only for the day, but for the rest of history. Alam niyo po, minsan yung mga ginagawa nating maliliit na bagay para sa Diyos, para sa'yo, kala mo, walang kahulugan. Pero pag ang Diyos ang nagbigay ng significant dyan, sa tingin mo'y walang kahulugan, pero in future, ay magdadala ng great impact sa great generation. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang manghinawa
maglingkod sa Diyos. So we will never know which little person God will use and kung paano. That means we're never just lost in the crowd. We are here, sabi mo, you have nothing to offer, you have nothing to do, wala kang talent, wala kang magamit, wala kang maikaloob, but yung tingin mong wala ay meron. Amen. Ano yung meron ka, yun ang tingnan mo. So kilala po tayo lahat ng Lord at alam niya kung paano kanya gagamitin. Huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba para makita mo ang significance mo. Amen. The Lord is our divine author and every moment of our life ay alam na niya kung ano ang iyong magiging story. So ang tanong, am I responsible for others? And the answer po is yes. Sabi mo sa katabi mo, yes. Tinatawag tayo ng Diyos, may purpose ang Diyos sa atin, hindi lamang dito, kundi para sa maraming tao. You always look that the Lord has a divine assignment for you. Amen. You don't need to offer big before God can use you. What you have now is enough for God to make it multiply for you. Number 2 is a little response. Yan. Number 1 is a little significance, but it turns to be great, and a little response. Tingnan po natin ang Isaiah 6:8. Isaiah 6:8 sa NLT version. Kung meron pong NLT. Sige po, pakibasa po. Then I heard the Lord asking, "Whom should I send a mass message to the people? Who will go for us?" I said, "Here I am, send me." Ang simple lang ng sagot niya. Ano sabi niya? Here I am, send me. Ano narinig niya? I heard the Lord asking. Narinig niya, whom shall I send as a messenger to these people? Who will go for us? And I said, here I am, send me. Sabihin natin, Lord, here I am, send me. Yung iba pinag-iisipan pa. Uy, gagamitin ka ng Panginoon, maghahayag ka daw na, ay, teka, pag-iisipan ko muna. Mga 10 taong ka nang nag-iisip. Tayo sa katabi mo, wag mo nang patagalin yan. When God asks you to do something, response immediately. Kasi alam niyo po, pag kilala mo ang nagtatanong sa'yo, hindi mo na dapat kung kilala mo mabuti ang Diyos, hindi mo na pag-iisipan ng isasagot mo sa itatanong. Amen. Ang problema, hindi natin kinikilala ang Diyos. So yung sa katabi, gusto niya laging magpakilala sa'yo. Amen. So kung kilala po natin ang Lord, hindi ka mahihirapang sumagot eh. Kung alam mo kung sino ang kausap mo, hindi ka mahihirapang sumagot. So, kung titingnan uli, balikan po natin si Moses. Tumanggi ba agad si Moses? Si Moses tumanggi sa huli. Pero nung una, hindi ho siya tumanggi. Si Moses, nung tinawag ng Diyos, sabi niya, I will use you. Sabi niya, ikaw ang magliligtas doon sa mga tao. Ano sabi ni Moses? Paano kung di sila maniwala sa akin? Ibig sabihin, umuuna siya sa ano kasi ang tanong niya, hindi yung kakayanan niya na kung magagawa niya o hindi. Ang tanong niya, paano kung yung pinuntahan niya, hindi maniwala sa kanya? Amen. Parang ganito, parang sinabi ng Lord sa'yo, sharean mo yung katabi mo sa metro. Paano kung di makinig sa akin? Paano kung i-reject ako? Sabi ni Lord, yung pamilya mo, ipag-pray mo sa Pilipinas. Paano kung hindi maniwala, hindi gumaling? Nagalit pa sa akin.
Sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo muna yung paano. Kasi sabi ni Moses, what if they do not believe? Ano naman ang sagot ng Diyos? Ang Lord, pagka may tanong ka, may sagot ng Diyos. Anong sagot ni Lord? Tanong din. Nabasa niyo ba? What if, kung hindi sila maniwala sa akin, anong sinagot ng Diyos? Tanong din. Anong tanong ni Lord? Ano ba nasa kamay mo? Doesn't mean, sabi ni, kung titingnan po natin, parang si Moses, Kasi ang Diyos kilala niya, He's great. He's big. The Lord, Moses knows who is with him, who is talking to him. He's great. He's God. Kaya nung tinanong siya, pag ba ikaw kausap ka ng presidente, di ba minsan na, ang kausap mo ay si President BBM. Ikaw nga, imbitahan ka lang sa palasyo eh. Nahanapan mo na ng magandang damit, di ba? Kung ano isusuot mo. Hindi ka naman pupunta doon ng nakatsinelas lang eh. Iisipin mo bagong damit. Kung kausap mo ay kilala mo malalaking tao, or something significant, or something great, alam mong ang mga sasabihin nila sa'yo, hindi basta-basta. Amen? Kung mausap ka ng taga-kanto, ang usapan nyo ay kwentong pangkanto. Bumili ka pumunta ka dun sa bilihan ng ng barbecue. ng ihaw-ihaw. Ano mga usapan doon? Sa Pilipinas, pagka nandun ka sa, yung tabi ng tricycle, yung toda-toda, di ba? Lahat ng klase ng kwento, maririnig mo. Lalo na pag pumunta ka sa barbero. Ano maririnig mo doon? Kwentong barbero. Pag sumakay ka sa kabayo, kwentong... Pero yung mga great people, you will always hear from them great stories and great things. Amen. Kaya po dito, ang kausap ni Moses, si Lord. At makikita mo, alam naman ng Lord kung anong hawak ni Moses pero bakit siya tinanong? Anong meron ka? Sabi ni Moses, kung ang isasagot niya ay, kung titingnan niya yung capacity niya, anong kakayanan niya? Wala siyang kakayanan. Kaya nga niya iniwan yung Egypt Natakot siya kasi kung doon pa lang may kakayanan niya, hindi na niya dapat iniwan ng Egypt. Pero iniwan niya, natakot siya. But because nakakita si Moses sa kanyang kamay ng staff, sinagot niya si Lord, I have a staff. Sabi mo sa katabi mo, staff. So kung yan ang meron ka, yan ang gagamitin ng Diyos sa iyo. Amen. Ang kailangan lang ng Lord, mag-response ka. Tanong, anong meron ka ngayon na kayang gamitin ng Diyos para kaya mong ibigay o ipaggamit sa Diyos para maggawa mo ang divine assignment? Tanay mo katabi mo, anong meron ka ngayon? Ayun nga, wala nga ako maisip sabi ng katabi. Sabi mo meron yan. Amen. So, but what the Lord is checking or looking for us is what is your response. Will you say yes, amen, or no? Kasi sabihin natin yes ng yes kay Lord. And last, number 3, the little that you have is yung little too much. Yan. Yung little naging much. Naging too much yung little. Nakita ko yung dalawang ito sa picture. Sabi ko, akala ko yung lalaki yung tao. Ito na. Palakpakan natin, bisita natin mula sa Bahrain. Alam niyo bang may divine assignment ang Diyos sa inyo? Amen. Kaya anong sagot niyo kay Lord? Yes, Lord. Yes and amen. Tingnan po natin ang Exodus 4:17.
Okay. A little too much. Exodus 4:17, take your shepherd staff with you and use it to perform the miraculous signs I have shown you. Next verse. Hanggang 20. So Moses went back home to Jethro, his father-in-law. Please let me return to my relatives in Egypt. Moses said, I don't even know if they are still alive. Go in peace. Go in peace, Jethro replied. And Before Moses left left Midian, the Lord said to him, Return to Egypt, for all those who wanted to kill you have died. Kinomfort pa ni Lord. Bumalik ka na sa Egypt, patay na yung mga humahabol sa'yo. Talaga si Lord comforter. Sabi ng Lord, bumalik ka na sa Pilipinas, patay na yung humahabol sa mga utang mo. Naunang mamatay yung baka bago pa. Sa'yo sa katabi mo, wala ka ng utang. Last Sunday, pinag-pray ko yung may mga utang. Amen. Na makancel. After the prayer, nangusap ang Lord sa akin nung gabi. Sabi niya, let us be fair, sabi niya. Sabi ko, ano po yun, Lord? Pag-pray mo din yung mga inutangan. Ano po may pag-pray sa mga inutangan? Kasi, pero ganun talaga grasya ng Lord. It's a grace. Kapag ikaw ay nakakapagpahiram, you're a lender, you are much blessed. Amen. Ano pagpe-pray natin sa mga nagpautang? Sabi ko, Lord, I was trying to, yun nga, kasi nga, sa totoo lang po, may mga nangungutang din sa akin, pero hindi ko na nga siya kasi sila kinoconsider na utang. At that time, na tinuruan ako ni Lord, nung matuto din tayo kila Bishop na huwag ka na magpautang, mamigay ka na lang. Talagang dinisiplina ko po yung sarili ko. Kaya ang pagpe-pray ko sa mga nagpapautang ay disiplina. Learn how to discipline yourself. Kasi hindi ka nagdadamot. Ang sabi ng Bible, kung may pambigay ka, magbigay ka. So kung halimbawa talagang blessed na blessed po tayo, tuturuan ko lang kayo para hindi nasama inyong mga loob. Mag-alat kayo sa inyong sweldo, kayong mga may excess. Lahat kayo may excess, di ba? Yan. Mag-alat kayo. Maka-amen na, laki na sweldo. Amen. Mag-alat po kayo mula sa inyong sweldo na dito ito, hanggang ganito lang yung ipang tutulong nyo. Para kung may humingi man ng tulong sa inyo, talagang nakaalat na yon. Hindi mo kailangan, pag humihingi po ng tulong sa inyo, hindi nyo kailangan buuin yung hinihingi nila. Ako lagi kong pinapaliwanag, I always give room for you to increase your faith and for the miracle of God to work in your life. Kung bibigyan ko ng buo yan, hindi ka mag-aasa sa Diyos. At palagi ko sinasabi, when I am helping someone, our help comes from the Lord. Kahit sa pamilya ko po, lagi kong hina-highlight yan. Pag may nanghihingi, our help comes from the Lord. Kay Lord ka humingi. At sa lahat po ng mga nagpapahiram, ang kailangan po talaga natin minsan ay disiplina sa sarili. Huwag kang masaktan kung hindi yan maibalik. Kasi nga, ang turo ng Bible, yes, you can lend, pwede ka magpahiram. Kaya lang, kailangan kang maging ready sa pwedeng maging consequence kung babalik yan o hindi. Kaya instead na magpahiram, mamigay. Sabi mo sa katabi mo, magbibigay na lang ako. At kung sakali man, halimbawa, yung mga may utang, pinagpala na ng Diyos, at kaya mo na uling ibalik, kailangan mo rin, at sinabi ng Diyos sa iyong ibalik, ibalik mo. Kasi ang Diyos, hindi naman siya yung
kakanselahin niya, tapos sa isipan mo, cancel na. Hindi mo na, iti-take for granted mo na. Hindi. And just minsan, binibigyan ka ng blessing eh. Sabi ko nga, ako madalas sabi ko, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Sabi ng Diyos sa akin, alam mo ang problema sa'yo, hindi yung hindi yung gamit eh. Ang problema sa'yo, ayaw mong bumili. May pambili ka, ayaw mong bumili. Kasi Lord, gusto ko libre. Paano libre? Binigyan nga kita ng pambili, sabi ng Diyos sa akin. Ang problema na lang, ayaw kong bumili. Alam niyo po, minsan, yung mga may utang, pag po kayo binibless ng Lord, ibayad niyo. Sabi natin, magbabayad na po ako, Lord. Wala akong pinatataman dito, hindi ko alam kung sino may mga utang sa inyo. Ha? Kung alam ko man, pinapanalangin ko kayo. At kung hindi ko man alam, huwag nyo na ipala. Hindi, gusto ko lang maintindihan nyo po that talagang nagiging malaking talaga yan, burden. But now, let's make it a discipline in the church that let's help one another. Mas masarap po yung tumutulong kaysa nagpapahiram. So kung malaki man ang itutulong mo, much better. Amen? Sabi mo sa katabi mo, laki-lakihan mo. Ang ipantutulong natin. Kasi nga, the more you give, the more you will receive. The more you bless, the more you are blessed by God. At kung gusto mo talagang mapatunayan ang blessing na yan, mag-start ka na nagpapala sa maraming tao. Amen? Okay, so little to much. Ang Diyos po, yung little na rod, yung rod or yung staff ni Moses, sa verse 17, naging staff of God. Pag tinignan niyo yung verses, naging staff of God na siya. Meaning, kung ano yung natural, kapag pinagamit mo sa Diyos, nagiging supernatural. Sabi mo sa katabi mo, yung natural, pag pinagamit kay Lord, nagiging supernatural. Nagiging extraordinary. Amen? Kaya yung little that we have becomes much when you place it in the Master's hands. Pag pinagkatiwala po natin yan sa kamay ng ating Panginoon. Do not wait to have much before you help. Diba yung iba kailangan may extra pa bago tumulong. Kung meron kang maliit, pwede ka nang tumulong. Do not wait for little before you give. Do not wait for little before you pray. You have the capacity to pray. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo mag-pray. Sa pagkain nga, galing mo mag-pray eh. Ay, nakakalungkot lang, pati sa pagkain, iba pa pinag-pray. Ikaw na, doon ka magsimula. Amen. And to conclude, alam niyo po ba na si Jesus Christ also comes from a little. Jesus starts a little. Hindi naman kilala agad si Jesus eh. Hindi siya agad gumawa ng mga malaking miracle. He didn't came from a great family to be well known. Si Jesus, hindi siya bumuo o nakilala mula sa isang prominenteng pamilya. Actually, he came from a humble family. Hindi siya nakatira sa isang palasyo o mansyon para makilala o matawag na great. Amen? Saan nga siya pinanganak? Hindi siya pinanganak sa pinaka-the best na ospital, kundi doon sa anakan ng mga hayop. Ang kasama niya ay tupa, kambing. Tupa at kambing magkasama, hindi yata? Kabayo. Amen. Titingnan po natin, balikan natin yung senaryo ng mga bata. Kung si Jesus Christ lang ang titingnan natin, pwede naman siyang mag-miracle agad eh. Eh bakit kailangan pa ng 5 isda at 2 tinapay? Ay mali. 5 tinapay at 2 isda. Ay pwede naman sabihin ng Diyos, sige magpaulan ng tinapay. Ginawa nga ng Diyos nun eh. Nagpaulan ng mana, hindi naubos. Eh bakit dito sa senaryo na ito, ay hindi ginawa ng Panginoong Jesus, kundi tinesting pa yung mga disciple, nagpahanap pa ng something to be used.
naman sabihin ng Lord, sige, magpaulan ng Coca-Cola. Basag ang mga Coke. Yung mga Coke lang, wag yung bungo. Di ba? Sa human mind, maraming pwedeng gawing mabilis na miracle ang Diyos. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Gusto niya matuto ka at ipaalam sa'yo na may participation ka. In God's miracle, ikaw yung, alam mo, ang sarap isipin na ikaw yung pinili ng Diyos para pagkatiwalaan ng kanyang mga miracle. Kaya wag mong ismulin kung anong meron ka, kung ano ka ngayon, at kung sino ka. You will not know that in the great future, your name will be great for God's glory. Tayo pong lahat ay magsitayo. And with that, we conclude our unlimited supply and sources in your hand. God is a master who is selfless. He is always comforting. Ang Panginoong Jesus is always someone to rely on.